Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa kaligtasan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa ICC. Bago lang nagpahayag si Secretary Boyeng Rimulya na posible daw, open daw ang gobyerno sa pakikipag-usap sa ICC sa pag-imbestiga sa war on drugs. May Pangulong Duterte. Ito po, may post si Jay Sonsa. Isinare niya ang post ng Reuters tungkol sa ICC, tungkol din sa sanctions na gustong ipatong ng Trump administration laban sa ICC. So, basahin ko muna itong post ni Mr. Jason sa posted 6 hours ago. Sabi niya, "The idols of Trillanes, Matubato, Rimulya, Bersamin, De Lima, and Hontiveros, and others are shaking their knees." Meaning the ICC. Mga idol ito ni, yun, binanggit niya. Photos, meaning President of the United States, Trump's weeping of those concerned about African and Asian lives and governments. Their dollars are frozen delight. Tungkol po ito sa announcement, mayroon ng announcement ng Trump administration na mag-issue ng executive order para sa sanctions against ICC and their employees. So, hinihintay na lang natin ang paglabas ng executive order. Ito, isinare ni Jason sa ang post ng Reuters. Basahin ko Sabi ng Reuters, "The International Criminal Court has taken measures to shield staff from possible U.S. sanctions, paying salaries 3 months in advance as it braces for financial restrictions that could cripple the War Crimes Tribunal," two sources said on Friday. Okay, ito galing pa lang sa sources. Alam mo ang Reuters, international news agency, marami silang mga bubuwit o mga puting ahas. So, nalaman nila kasi bago pa umupo ang Trump administration, yun na yung nagsabi na may balita na mag-issue ng executive order ang Trump administration sanctioning ICC as a whole, as an institution, kasi parang kalaban ng Amerika ang ICC. Plus, ang mga staff nila, mga judges, prosecutors, and everybody connected, magkakaroon ng financial restriction, i-freeze ang assets ng ICC. Ang mga financial institutions worldwide, wawarningan ng US na to cut off their transactions with ICC, otherwise kasama sila sa bibigyan ng sanction ng USA. Kaya ito, I hope na tama kasi allegation pa lang ito, sources ng Reuters, nalaman nila na ICC are now paying in advance, 3 months in advance ang salaries ng kanilang staff. Kasi once na mayroon ng executive order at nandyan na yung sanctions, hindi na makakasweldo, hindi na makakagalaw ang ICC. So, anong epekto nito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Of course, maliligtas siya. Kasi kung pupunta man sila dito na mag-imbestiga, hindi na sila makagalaw. Wala nang sweldo Warrant of arrest, ganun din. By the way, ang main purpose pala, bakit isanksyon
ng Trump administration ng ICC is para proteksyonan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at saka yung former defense chief nila na mayroong warrant of arrest galing sa ICC. Ganyan po mag-protect itong Trump administration sa kanilang alyado. So, in a way, matutulungan, mabinipisyuhan si PRRD, Senator Bato at iba pa, itong move na ito ng Trump administration. Kaya sabi ko, goodbye. Yan na, tama itong post ni Jason sana, crying time. It's crying time for yan na, Matubato, yung binanggit niya, Rimulya, Bersamin, Dilima, Hontiveros, sino pa dyan, palagi na, pati yung meron yung abogada, si Attorney Conte, sabi niya kay Attorney Salpanilo, CUNICC. So, tingnan natin kung ito, binabantayan ko, marami ng executive order na pinirmahan ni President Trump. Up to now, wala pa akong na-monitor na executive order na nagpapataw ng sanctions against ICC and its staff. So, magbasa tayo sa mga comments, Comments. Marites Pasilan Kerubin. Sabi niya, Trililing left the group. Yabang kasi. Wala pa nga napisang na itlog. Nagbilang na ayon mukhang napornada na ang kaligayahan nila. Last year pa, sabi ni ex-Senator Trillanes na June or July, meron ng warrant of arrest from ICC against PRRD. Hanggang ngayon, wala pa. Ronald Añonuevo, sabi niya, wag muna kayo magsaya sa dami daw ng nakulimbat. Baka mga congressman na raw ang magbigay ng pondo sa ICC para matuloy lang litisin si PRRD. Rudy Boltison Sabado, madalas yung twist of fate kapag pumitik ang buhol na kable, pulutin na tiwali talsik sa burak. Dalia Monro, isa sa nabanggit ni Trump yung sanction sa ICC kasi puro daw corrupt sila. Galit si Trump sa ICC. Marnie Coronado Pera, sabi niya, Singapore nga, hindi rin member ng ICC since panahon ni Lee Kuan Yew. Iba talaga pag matalino ang leader. Ngayon ko lang nalaman na ang Singapore umalis din, hindi na nagpa-member sa ICC. Very good, Uncle Donald, sabi ni Julian Fay. Jackie Save, sabi niya, as I said, God will find a way kahit gaano pa kayo ka-powerful. So, pasalamat tayo kay President Donald Trump sa kanyang gagawin kasi ilalabas pa yung executive order, but to me, sure na ito kasi gusto niyang proteksyonan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and incidentally mag-benefit si PRRD at iba pa niyang kasamahan. Okay.